Isa sa mga pinakabaliw na hayop na nakita ko. 2 sa halagang 1. Tingnan mo tong maliit na to. Para siyang alien. Ano? Buong gabi. Sige na, please. Buong gabi. Ilagay mo dito 2, isa hindi. Kakarating lang natin sa nakakabaliw na tropical na islang to mga pare. At sa mga susunod na araw, tayo ang manghuhuli ng sarili nating pagkain at mag-i-explore ng iba pang isla. Plano natin ay hulihin kung anong makita at gamitin ang tira-tira para makaakit ng halimaw. Wala akong ideya kung anong mga hayop ang makakasalamuhan natin. Sigurado magiging adventure ito at excited na akong isama kayo. Tara na, baby! Woo! May mas malaking nilalang sa mas malayong bahagi ng tubig dito. Sana bago matapos ang hamon, mahuli na natin yon mga tol sa mga susunod na araw. Ang gagamitin lang natin ay ang camera gear natin dito, isang machete at syempre ang paborito nating quick revive. Iinumin ko lang to kapag sobrang bagsak na ako sa hamon na to. Sana, sa paghahabol natin sa halimaw ngayon, ito ang gagamitin nating sandata, ang malaking spear gun. Maghahanap tayo ng malalaking hayop para sa pagkain na yon. At sana may matira tayong pwedeng gamitin pang akit ng halimaw sa mga susunod na araw. Kaya tara, ipunin na natin lahat ng gamit. Simulan na nating tuklasin ang isla na ito. Tingnan kung may mga bagay na inano dito. At mula doon, sasakay tayo sa bangka at magsisimula ng mag-explore. Malaki ang hamon sa mga susunod na araw. Sana hindi ako magutom at baka huli tayo ng malaking halimaw. Ngayon, ang layunin natin mga tol ay parang food chain challenge. Gusto kong makita kung makakakuha tayo ng unang huli nating seafood na magbibigay ng pagkain at sana magtuloy-tuloy na ito. Pwede nating gamitin ang tira o hindi. Kailangan para makahuli ng mas maraming isda. Kita nyo, bakas ito ng isang hayop. Maraming ahas dagat ang umaakyat dito gabi-gabi para manggitlog sa baybayin. Sana hindi natin sila makasalubong. Nakamamatay talaga sila pero madalas mabait naman sila sa akin. Nakikita nilang totoong tao ako, isang Australiano. Kaya parang ayaw nila akong awayin. Ang dami talagang driftwood at iba pa rito. Hindi maubusan ng panggatong sa isla, sigurado. Tingnan niya ito mga pare, kita nyo? Isa talaga itong pugad ng pag-ong. Kaya sa ilalim niyan, nandun lahat ng itlog ng pag-ong. Alam ng mga pag-oong na ito kung saan sila ipinanganak at bumabalik sila sa eksaktong lugar na yon. Sisiguraduhin nating hindi natin gagalawin ito. Igagalang natin ang kalikasan at magpapatuloy tayo sa baybayin. Tingnan nyo mga pare, itlog ito ng isang uri ng ibon. Hindi ko alam kung iniwan na ng mga ibon ang mga itlog o ano na ang nangyayari. Iwan na lang natin ito. Tutuloy tayo sa pag-explore. Di natin kukunin. Kahit masarap sana, bacon at itlog bukas. Oh, grabe, tingnan niyo ito mga pare, ang lupit nito. Ano ba to? Tingnan niyo yung ulo ng hayop na to. Ang baho nito, para masusuka ako. Hihinga ako ng malalim at ipapakita ko sa inyo ang daming uod, dambuhalang puffer fish ito. Isa siguro ito sa pinakawalang kwentang hayop na nakita ko. Itong hayop na to mga pare, may lason sa katawan na sapat para pumatay ng 30 matatanda. At sabihin na lang natin na sobrang baho nito. Tignan niyo yung mukha niya, yung mga ngipin niya. Grabe, ang lupit na mga yon. Kinain na ito ng mga uod, hermit crab at lahat ng hayop dito sa isla at sobrang baho talaga. Tara, iwan na natin to at mag-explore pa. Sa wakas, makakahinga na ulit ako. Sobrang baho talaga nun, pero astig na nakita yon dito sa isla. Hindi ko alam kung bakit pero palagi akong nakakakita ng ihi ng tao sa bote at mainit pa, ayos lang, hindi pwede yan, woo! Ayos, tingnan nyo itong libingan dito, ang daming gamit. Tingnan nyo to, grabe, ano to? Sobrang nakakabaliw. Kita nyo ba to mga tol? Parang stick siya pero may mga bakal sa likod. Pero sa tingin ko magagamit natin to siguro sa mga susunod na araw. Pwede tayong gumawa ng sandata mula dito. Magiging kapaki-pakinabang to, sige tuloy lang tayo. May napansin lang ako sa ilalim nito. Tingnan mo yung tuka ng hayop na to, parang sandata. Mangangaso siya sa lahat ng isla dito. Sana hindi tayo matulad sa kanya. Bigyan natin ang pangalan ng patay na ibon. Anong gusto nyo? I-comment nyo. Hindi na siya buhay pero pwede pa rin natin siyang pangalanan. Ilalagay natin siya dito. Tapos, tuloy lang tayo.
Magpahinga ka na sa paraiso, kapatid! Grabe! Ang wild nito! Ito na ang pinakamalaking cuttlefish na nakita ko. Yan ang gulugod nila! Tingnan mo! Kasing laki ng ulo ko, bro! Ang lupet niyan! Paano nagkasa ang Yeezys dyan? Ano? Seryoso ka ba? Madali lang, wala na halos tao sa likod ko. Balik na tayo at simulan na nating bumaba sa baybayin. Nakakita tayo ng astig na gamit tulad ng sibat para bukas at maraming patay na hayop, mga tol. Ganado ako sa hamon na to dahil gusto kong makita kung makakahuli ako ng kakaibang hayop. Gusto kong subukan yung mga hayop na di ko karaniwang hinahabol. Pero una, magluluto muna tayo ng matinde mamaya kung may makuha tayong pagkain. Yan ang plano natin. Dumating na ang malaking kanyon. Magsisimula na tayo mag-explore gamit ang bangka. Sana makatsamba tayo ng huli para makain na yung araw. At pagkatapos, ang gagawin natin ay gagamitin natin ang mga tira-tira nun para sana makaakit tayo ng mga dambuhala sa mga susunod na araw. Pero wag muna tayo magmadali. Ngayon, kailangan muna nating makahuli ng kahit anong pagkain. Oh, astig na pakikipagsapalaran to. Kita nyo ang isla sa likod ko. Kakaalis lang namin dun. Kailangan natin makakuha ng pagkain na yon, mga tol. Kundi masasayan lahat. Tara sa tubig kasama ang kanyon. Tingnan natin anong mahahanap. Tingnan nyo to, mga tol! Woohoo! Grabe ang aral! Woo! Astig na baril to, baby! Woohoo! Alis na tayo dito! Woohoo!
Isa to sa pinakawalang kwentang naranasan ko. Kitaan niyo yun mga tol, 2 sa 1. Collateral damage, baby. Tara, ilagay na sa bangka. May nahuli tayong isda, pero hindi pa yan lahat. Lilinis natin to, kakainin, at sana magamit pang huli ng malalaking isda sa susunod. Emperor to, tignan nyo kung gaano kawalang hiya ang bibig niya. Sa loob nito, maliwanag na pula. Makakapal ang mga kaliskis nila sa labas at sobrang talas ng mga palikpik dito. Nangganggaso talaga ang mga ito sa buhangin. Mahaba ang bibig nila at kumakain pababa, papasok sa buhangin. Pinulot nila ang alimango, hipon at iba pang pagkaing dagat. Pagkatapos, nakuha natin ang pinakamagandang collateral shot. Nakita niyo yun? May dumating na mga trevally kaya hinintay ko sila dito. Pagbagal nila, agad akong bumaril at 2 agad ang nakuha sa isang putok. Ang lupit nun! Ito ay mga gold spot trevally. Sobrang ganda gawing sashimi at lutuin sa apoy. Siguradong napakasarap nito. Lilinisin natin ang trevally at lulutuin ang emperor dito sa isla. Itatabi muna ang trevally bilang sorpresa kay Kapitan. Ibibigay natin ito sa kanya pagbaba ng bangka. Dalhin na ang isda. Tara na! Punta tayo sa palupong para kumuha ng panggatong. Tingnan mo ito! Perpekto! Hindi, nawala lang yung panggatong natin. Nakita nyo ba? Tinangay ng hangin, sayang. Kailangan pa natin kumuha ng marami. Tapos na namin ang pinaka-astig na fire pit. Sisindihan na at lalagyan ng maliliit na kahoy. Ang gagawin namin pagkatapos ay fifilayin namin ang isdang ito, puputulin ng isang piraso ng karne at gagamitin namin ang kalansay nito para sana makaakit ng mga halimaw sa mga susunod na araw. Sige, sindihan na natin to. Grabe! Hindi nagtagal bago umandar yan. Ayon, ayos na. May malaking isdang apoy na nakaupo dyan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Nakuha natin ang magandang isda dito na kumikislap pa. Gagamitin natin ang tira nito para sa paghuli ng halimaw sa susunod na araw. I-fillet natin ito. Matagal na mula ng huli ko itong ginawa. Ipapakita ko kung paano ako mag-fillet ng isda. Iba-iba ang paraan ng bawat isa, pero para sa akin, ito ang pinakamaganda. Uumpisahan ko sa pag-outline ng isda. Kaya magsisimula ako dito sa ilalim ng palikpik niya. Iikot ako papunta sa ulo niya at mula doon, titigil muna ako. Bababa naman ako papunta sa buntot. Ang mga trevally ay may matutulis na bahagi. Kaya pupunta ako dito at i-outline lang mula sa itaas. Hindi ko didiinan. Ipapasok ko lang ang kutsilyo. At habang ginagawa ko ito, pinuputol ko palayo mula sa isda. Yung laman, gumagalaw pa talaga sa isdang ito. Magsisimula ako sa buntot at pagkatapos ay dahan-dahan kong itutuloy pataas. Gawin ang huling hiwa. Dapat madali na lang ito matanggal. Ganito lang. Meron tayong perfectong fillet ng trevally na ito. Tignan mo yan. Halos wala nang laman ng kalansay na yan. Kakainin natin ang karne mamaya at gagamitin ang kalansay bukas para sana makaakit ng mga higante. Gawin natin ang kabilang side ng isdang ito tapos ayos na. Yan mismo ang napakagandang Emperor Fillet. May tambak tayo mga fillet na siguradong masarap para sa hapunan ngayong gabi. Tara, lutuin na natin ang mga fillet natin. Gutom na ako. Sige, kukuha lang ako ng berdeng kahoy para sa pagluluto. Kinuha ko lang ang 2 korales. Isasama ko ito sa mga berdeng kahoy na nakuha natin. Hindi naman ito masusunog kaya okay lang. Ilalagay natin ito sa ibabaw. Ilalagay lang natin ang mga yan sa ibabaw ng apoy. Perpekto, dahan-dahan lang itong maluluto.
Tignan mo kung gaano kaganda ang itsura nito ngayon. Meron tayong 2 isda na niluluto. Ayos, nakita nyo naman kanina, grabe, sobrang wild ng dive natin doon. May mga astig tayong species na nakita sa bahura. Swerte rin tayong nadaanan ng 2 trevally at nauha ang sabayang tama. Sa tingin ko, ito na ang pinaka-astig na shot na nakuha ko mga tol. Sobrang lupit. Pero bukas, hahabulin natin ang mga halimaw. Narito na ang tira-tira nating isda at excited na akong ipakita sa inyo ang gagawin natin. Kaya manatili kayo rito! Handa na siya, alisin na natin! Grabe! Ihain mo na rito mismo. Tingnan mo kung gaano kaganda ang karne natin. Inihaw ito sa apoy natin, tikman natin at alamin kung alin ang pinakamasarap. Ito naman dito ay ang isdang emperor. Subukan natin ito. Talagang nagkakahiwa-hiwalay ang karne. Ang sarap. Subukan natin ito. Emperor. Masarap, bibigyan ko ito ng 9 sa 10. Talagang hindi ka pani-paniwala. Nagkakahiwa-hiwalay lang talaga. Sobrang sarap. Sa tingin ko, dahil maliit ang isdang yon, kaya sobrang malasa at makatas. Subukan naman natin ang trevally. Mukhang mas matigas-tigas ang laman nito. Subukan natin. Yung gold spot trevally na yon sa totoo lang, 10 sa 10 pare. Woo! Nagawa natin. Lalantakan ko talaga to. Astig para sa unang araw. Nandyan si Kapitan, kumakain ng ilan sa mga isda natin ngayon. At ibibigay ko sa kanya yung malaking trevally na nakuha natin sa 241. Para sa'yo, ito. Salamat. Para sa'yo ito, kapatid. Salamat. Salamat kapatid ko. Ito mga tol, ang mahalaga ay magbahagi sa mga isla at masigurong napapakain ng pamilya niya at tayo. Kita-kits tayo bukas ng maaga para habulin ang halimaw gamit ang tira-tira. Tara! Kakarating lang namin sa isa sa natatanging bakawan mga tol. At nasa harap ko lahat ng nakuha namin kahapon sa scavenger mission. Meron tayong piraso ng kahoy dito na may kaunting bakal sa dulo. May nauha rin tayong tali na napulot natin sa tabing dagat at syempre, yung isda na kinain natin kahapon. Ngayon, mataas ang tubig kaya ito ang plano natin. Gusto naming ilagay ang mga isda dito sa mga bakawan para makita kung makakakit tayo ng malalaking hayop. At pagkatapos doon, alam niyo na, gagamitin natin yung kahoy na yon at titingnan kung ano pa ang pwede nating makuha habang naghihintay tayo sa pagdating ng malalaking hayop. Tingnan mo to, grabe talaga bro, ang ganda ng mga bakawan dito. Tingnan mo yan, kita nyo ba yan? May maliit na batang alimango sa putikan dyan. Ang lupit, kakalubog lang niya dito. Ayos, mukhang magandang senyales yan. Sa tingin ko, dito natin ilalagay ang isa sa mga bitag natin. Kakaiba talaga ang punong ito, kaya lahat ng hayop dito pumupunta. Ayaw natin matangay ng agos ang mga isda. Ang plano ko ay itali ito gamit ang lubid na nakuha natin. At ilalagay ko ito dito. Dito mismo sa ugat ng mangrove na ito. Ngayon, kahit may dumaan na alimango, hindi niya ito agad masisira. Sana magsimulang kumain dito at mahuli natin siya. Tuloy tayo, ilalatag na natin ito. May malalaking molet dito mga pare. Pwede pa tayo makasibat ng ilan dyan. Ilalagay ko ito diretso sa sangang ito. Kita mo yan, basta nakabitin sa tubig. Mukhang may butas ng alimango sa paligid ng malaking sanga. Sana makatsamba tayo ng malaki. Maglakad na tayo! Kukunin natin ang pamalo sa backpack at sisilip kung anong mahahanap. Baka may makuha tayong hayop. Grabe tol! May malalaking isda pala sa ilalim ng mga punong ito. Kaso wala akong sibat. Sana may sibat ako. Pwede ko itong ihagis diretso sa kanila. Pupunta ako sa tabing dagat at tutulisang ang dulo ng pamalo. May ilang hayop akong nakita, pero gusto lang nating siguraduhin na handa tayo kung may makita tayong magandang huli. Sige! Ang galing niyan pare. Oh, matalas talaga.
Sobrang init ngayon, kaya kailangan natin ng tulong. Heto ang quick revive. Alam nyo, para mabubuhay ako pag ininom ko to. Sana magamit natin ang mga sandatang nakuha sa scavenger mode para makahuli ng mga halimaw. Kailangan ko ngayon ng lahat ng lakas ko. Wala akong hindi gusto, tara na! Quick revive, tawag niya sa akin mga gaso. Merong maraming mga isdang fluke dito. Baka makuha ko sila. Lampas lang sa abot, sayang! Hawakan mo. Hindi na uha, ay sayang. Sige, magpapatuloy tayo dito mga pare. Dito talaga pumapasok ang dagat at punong-puno ito ng mga damong dagat. Dapat may mga hayop na kumakain dito. Kita nyo, ang bilis ng agos palabas. May nakita akong astig, isang uri ng hito mga pare. At ang ginagawa nila, nagsasama-sama lang sila tapos dadaan sila at kakain at kung ano-ano pa. Pero sobrang dikit nila sa isa't isa. May malaking grupo ng mga yan dito sa mababaw. Nagtatago sila gamit ang kulay nila sa ilalim ng punong ito. Tara, handa ka na? Ayan na sila. Tingnan nyo mga pare, may kakaibang hayop dito, parang malaking ahas. Kukunin ko na, parang mali ito. Tingnan mo yan oh. Malagkit siya at hindi maganda ang pakiramdam. Hindi ko alam kung dapat ko bang hawakan yan. Kapag hinawakan ko mga pare, parang pandikit sa balat niya. Ang weird, parang sawa. Malagkit siya at gumagalaw sa kamay ko. Grabe mga pare, tingnan nyo mukha niya. Literal na may galamay siya. Mukha siyang alien. Ano? Papalapit siya. Hindi. Tignan nyo kung gaano siya kaiba. Tignan nyo habang lumalabas siya. Handa na ang weird. Iiwan na natin siya. Totoo ang mga alien. Grabe, parang baliw yon. Walang paraan na kakainin ko yung bagay na yan. Tara, tuloy tayo. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. May mga snapper dito sa mga bakawan na to. Ang hirap nilang hulihin. Paikot-ikot lang sila dito sa mga bakawan. Tingnan mo, gawin mo to dito. Malaking turpentine. May slug na pumasok dyan. Pwede sana kainin. Alam mo kung sino kumakain? Alimango. Magandang senyales yan. Ang daming hermit crab. Tingnan mo tong maliit. Grabe ang astig nito. Anong tawag natin sa maliit na to? Comment nyo. Woohoo! Ang tapang niya. Pakakawalan na natin siya. Tingnan mo. O mga pare, tingnan nyo to. May alimango tayo. Tingnan nyo, di niya alam na nandun ako. Tingnan nyo, kung hindi ko siya gagalawin, di niya malalaman na nandoon ako. Nasa ilalim lang siya. Maganda dito, metal ang dulo nito, kaya pwede mo siyang gamitin at tapikin. At ipapakita ko sa inyo kung paano lalabas tong bagay na to. Diyos ko pare, ayan na siya. Tingnan mo siya. Grabe yan pare, tingnan mo yung kulay ng alimango na yan. Subukan natin, kunan mo siya ng litrato o kaya ilabas mo siya. Tingnan mo yan. Woohoo! Sige na. Tara na! Sige na, heto na siya. Tingnan mo, maliit ang nilalang na ito. Ang ganda ng alimango na yan, lalaki siya. Kita mo, nakabuka siya. Yan ang palatandaan na hinahanap natin. Isa lang, siguro mga 40 beses ang laki kumpara dito sa maliit na ito. Pakakawala natin siya. Ihulog mo siya pabalik dito sa ibaba. Magpatuloy tayo sa paghahanap at sana makakita na mas malaki. Tara, may malaking butas ng alimango dito at mukhang dito ang direksyon. Subukan nating ipasok ang braso natin. Medyo mababaw lang kala. Nandyan na mismo ang likod nito. Hindi! Sige, wala namang laman yon. Medyo mababaw lang talaga. Magandang sinyales na may mga butas dito sa paligid. Sa tingin ko, tuloy lang tayo. May nakita akong alimango, grabe. Tingnan mo dito sa loob. Di ko alam kung makukuha natin siya, pero susubukan ko pa rin gamit kamay ko lang. Sana hindi niya ako makagat.
Grabe! Siksik na siksik siya dito! Kailangan kong pumasok at hilahin siya. Malamang sinusubukan niya akong abutin. Oh, nakuha ko siya! Oo, nakuha ko siya. Nakuha ko na. Sige, nakuha ko siya! Sige. Tingnan mo yan dyan. Oh! Nailabas natin siya. Magandang lalaking maliit na alimango! Woo! Hingal na hingal ako! Kailangan natin paghirapan ng alimangong ito. Pero hindi pa rin siya ang dambuhalang hinahanap natin. Kailangan natin ng mas malaki rito. Malamang teenager pa lang ang lalaking ito at ilang taon pa bago siya maging pinuno. Kahit inabot kami ng halos 1 oras para mailabas ang hayop na to. Palalayain pa rin namin siya at ibabalik kung saan siya nagtago. Magandang pwesto niya doon. Pinaghirapan ko talaga yung alimanggo. Tignan mo. Oh, dumudugo na. Nahiwa ako sa talaba nang hilahin ko ito. Tumingin ka sa likod ko. Bumaba na ang tubig mula nung naghunting kami kanina. Panahon ng maglakad at tingnan ng mga pain. Sana pala rin. May malaking asong pumasok para tingnan ito. Tara na. Grabe, lubos na lumubog sa high tide, pero kumapit pa rin. Walang tao dito. Nilibutin ko lang, baka nagtatago lang ang mga alimanggo nung low tide. Makikita mo, dito siya magtatago sa ilalim ng mga sangga na to. Hindi. Bait number 1, Powpak. Diyos ko. Hindi maganda yan na senyales. Tuloy lang sa paglakad. Tingnan pa natin yung isa. Tara mga pare! Hoy! Mukhang wala masyado sa paligid. Tingnan nyo, may kulang na parte ng isda dito. Sisirip lang ako sa paligid, baka makita ako mga tol. Tingnan nyo, kita nyo ba mga tol? Nakabigani tayo ng isa mga tol. Siguro dito mismo siya kumakain. Tapos nagtago lang siya sa taas. Oh, tingnan nyo. Kinagat niya ng bahagya yung isda. Siguro kumakain siya. Sa tingin ko, magagamit na natin yung sibat. Panalo to. Siguradong makukuha natin siya. Bilitawan niya. Matapang siya. Alam niyang nandito ako. Kukunin ko na yung sibat at tutuhugin siya. Sige, handa ka na ba? 3, 2, 1. Hindi. Hindi. Oh, nakuha na natin siya. Tingnan mo yung lalaking yan. Grabe mga tol, ang laki ng alimanggo. May halimaw tayo mula mangrove. Tingnan nyo, tinuhog ko gamit si Bad. Gumana pare, naakit siya sa pain. Yan ang pagkain natin tol. Woohoo! Agad siyang napatay ng sibat na yon mga tol. Pero tingnan nyo yan sipit. Tingnan nyo, ikumpara sa kamay ko. Diretso lang sa katawan ang central nervous system nila. Kaya nung tinamaan ng sibat, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ganyan mismo ang paraan natin. Parang ilaw lang, baby. Woohoo! Pagkain na yan. Tara na, ilalagay natin dito. Grabe, alimango sa puno. Siguradong bago sa inyo yan. Gagawa tayo ng fire pit sa tabing dagat na ito. Tara. Kumuha tayo ng maraming panggatong. Ilalagay ko ito sa loob. Marami tayong kahoy. Sisindihan na natin. Woo! Sisiguraduhin kong may panggatong ito palagi. Pinaghirapan talaga namin ito ng todo. Guys, ang wild talaga ng video na ito. Pinapakita lang ito ang pwedeng mangyari kapag may konting momentum. Sa unang araw, nakahuli kami ng kaunting isda na nagbigay sa amin ng lakas. At mula doon, nagamit namin ang bawat piraso ng isda na yon para tuloy-tuloy lang kami at makapagbigay pa ng mas marami pang pagkain sa buong hamon na ito. At sinuwerte pa kami na nakuha namin yung dambuhalang alimango. Malapit na kaming magluto dito. Seryoso, mahal ko kayo mga tol. At kung hindi pa kayo handa, mag-subscribe na kayo. Siguraduhin yung pindutin ang subscribe button. Seryoso, gustong-gusto kong gawin ang mga video na to para sa inyo.
Niluluto na ako ngayon. Kukunin na natin ang alimango. Tingnan nyo ang napakalaking hayop na to. Ilalagay na natin sa apoy. Tara na! Pinaka-wild na siguro ito. Tingnan nyo, niluluto na ang alimango, pero gumagalaw pa rin. Mga ugat na lang yan, patay na talaga siya. Hindi ako makapaniwala. Ngayong araw, sinuwerte tayo ng kaunta dahil may nahanap tayong maliliit pero hindi natin nakita yung malaki. Unang beses kong gawin yon mga tol. Nahuli ko isda, tinali sa puno, hinintay bumaba tubig at tiningnan kung may alimanggo. Gumana talaga pare. Nagawa na natin. Mag-comment na kayo. Mainit ang usapan sa comments. Mahal ko kayo mga tol. Babalik na rin natin siya ngayon. Halos, tapos na siya. Astig ang backdrop, may mga niyog at palubog na araw. Nagluluto tayo ng dambuhalang alimango. Ito ang dahilan ng ginagawa natin, baby. Panurin mo habang niluluto. Tatanggalin ko na siya. Tingnan mo yan. Isa to sa pinaka natataking araw na naranasan nyo. Parang scavenger kami nitong mga araw. Sa wakas, nakuha namin ang dambuhala. Tingnan nyo. Hindi na ako makapaghintay buksan ang gitna. Tatanggalin na natin. Tingnan mo, lumalabas na laman dyan. Seryoso? Pupunta na tayo sa main na parte. Tingnan mo tong lollipop na to, pare. Sobrang juicy nito. Tingnan mo ang katas. Yan ang lollipop na gusto natin. Kainin na natin. Grabe, sobrang juicy nito. Isa sa pinakamasarap at malasa na seafood na natikman ko. May usok pa. Grabe! Tingnan mo, ito na ang pinakamasarap na lollipop na natikman ko. Mahal ko kayo mga kaibigan. Kita-kits sa susunod na episode. Marami pang videos dito. Sheesh!